Salamat sa mensahe sa mga awit. O He is Almighty, unchangeable God, King of Kings, Lord of Lords, robed in majesty, rules and reigns for all eternity, Almighty and unchangeable God. O kana siya ang klase ang Ginoo katong ginaalagaran. O for 1,000 years, yes, Jesus Christ reigned din sa kalibutan. Umaw ka na sa itong ginapaabot. No? Kung nagpasalamat kita tungod kay ang atong Ginoo wala gid sa nagkakausap, ang tao nagkakausap, pero ang Ginoo wala gid sa nagkakausap. Kung unsa ang Ginoo nila Enoch, nila Abraham, Noah, Abraham, the same Ginoo ang ginalagaran karon. Walay kalainan. O pasalamat kita niya na promise sa Ginoo. May buntag sa tanan. Kumusta? Okay, salamat sa grasya sa Ginoo, no? Nga niya kamo ug niya kita karon dito padayon, no? Sa pag simba sa atong nabuhi nga Ginoo. Karon nga bulan is our mission month. O for 4 Sundays ang inyong mamudunggan may tungod mission. About pagpadaog sa kalag o about sa tuwa nga not only sa pag-share sa gospel tungod kay ang mission, it involves 3 things: share, give, and pray. Maybe dili man nato ni mahimo ang tulo, dili kita kago sa uban nga mga nasod, sa uban nga mga lugar, pero maka-share kita sa atong mga kasilinganan, sa atong mga kaubanan. Maybe dili magita maayo siguro mag istorya, pero kabalo mo ang atong kinabuhi, ang atong testimony dako na kay na siya nga suga sa mga kinabuhi sa nagalantaw kanato. Ug labas pa sa pray sa mission. O ikatulong mo ang paghatag, no? Ang atong piso nga atong ginahatag sa mission dako na kay na siya nga kahimuan tabang sa mga missionaries nga nagapangabudlay sa gawas sa nasod o sa atong lokal nga mission. Now dinhi sa Acts 16:9-15, tulo ka butang ato nga makita dinhi. It records the beginning of Paul's second missionary journey. Mao kini siya ang second missionary journey ni Paul. Dahil kaduha din niya nga ma-learn ang pagpugong sa balaan ng Espiritu kang Paul nga mag-adto sa Bithynia. In verse 7, ipugnan sila sa balaan ng Espiritu nga dili adto nini nga lugar. Bithynia is a province of Asia Minor east of the Troas. O ang Ginoo wala nag-permit sila mag-adto nini nga lugar. O makita sa dato nini nga storya ang pag-record ang story ni Paul may tungod sa iyang vision nga nakita in verse 9. Nga kini nga vision nakita niya usa ka tawo nga nagsulti ani sa mua tabangi kami dinhi sa Macedonia. Kini nga tabang wala kini siya naghisgot financial sama sa ginasinggit sa mga tao nga naatikuan sa bagyong Yolanda, Pablo, nga may nakasulat, no, sa kung di sila ma-rescue sa land, makita mo sa air, dito help us. No? We need food. Bawa ka lang silang basic need. Kung anay mga pagkitabo niya. Now, kini nga tao, kini siya ang nakita ni Paul sa inanga pananawon, sa damgo ba ni siya? O unsa man siya nga unsa man si Paul ni usa ka tawo ningon siya, come over to Macedonia and help us. Tabangi kami. O kini nga Paul para kang Paul ug sa iyang kabanan sa pag-adto sa Macedonia in order to help reach the people pinagi sa pagwali sa gospel. Kaya ang Macedonia is a Roman province.
Nabilong kini siya sa usa kini ka province sa Rome. Actually, ang original gid nga plano was to go east, but God directed him to go north. Did sa Macedonia, part ni siya sa Roman province. God closed the door for them to go to Bithynia, but in His providence, He opened another door sa kini nga mission work. Okay? Mao kini siya sa mission usahay sa iglesia. No? We prayed, nagaplano kita nga maghimo kita mission sa Little Panay, pero close pa ang door, nag-open ang door sa Carmen. Ug mao kini siya ang hitabo dinhi kang Paul, nga mao kini lang nga plano, ang Ginoo wala nagalaw nga makadto sila, dinhi sila nag-adto sa Macedonia. Okay? Now gusto na ko nga i-challenge kita tanan, no? That God is actively involved in every aspect of our missions work dinhi sa panabo. Mao kana siya nga aduna kita school ang Sunbeam para magamit sa mission work. Para ang mga ginikanan mga shirang sa pulong sa Ginoo. Para makatabang sa mission work, ug mao kana siya ang usa ka pamaagi. Neighboring municipalities and barangays ug outside the country. Ug mao kana siya ang atong ginahimo as a church. Nagatanom kita iglesia ug at the same time nagasuporta kita og mission local and foreign. Now, klaro kayo kini nga vision nga nakita ni Paul ug nadunggan niya sa Ginoo ug naka-impress sa iyang heart nga kinahanglan gyud siya nga moadto dito sa Macedonia to preach the gospel. Mao kini siya nga ato nga proposition karon nga buntag. As believers, we need to realize that unsaved people desperately need our help. We need to reach them with the gospel of Christ wherever they may be. Mao kana siyang challenge kanakong tanan. Kabalo mo kini nga bulong dili lang kini siya sa mga missionaries, dili lang kini siya sa mga workers, kundi tanan nga mga Kristo. Kung luwas ikaw, kung nagluwas ikaw sa grasya sa Ginoo, dinagi sa imong pagtuo kang Jesus Christ, apil ka sa sugo ini, nga mangdaog ka lang, mag-share sa gospel, maghimog disciple. Corporately and individually, we need to be sensitive to God's specific working. Sa mga opening, ng mga portahan, mga opportunities, locally, nationally, and globally, sa pagtabang sa mga tao nga nangawala dinha kang Kristo Jesus. Na doon kabutan ang atong tunaan karon nga buntag may tungod sa tawag kang Paul dito sa Macedonia. Ang atong theme karon ang atong topic, a call to help the lost. Itawag kita sa pagtabang sa mga nangawala. Dili man bot pasabot nga dili mo resign ka sa mga trabaho aron magsangyaw lang kasi mga sa gospel. No. Dili ka na siya kung ano to ang Matthew, dili ka na mao sa dina ang bot pasabot. Pipila ka mga Kristohanon gitawag sa Ginoo sa mission field. Pero dili ka lang gitawag niya ng area. Ang uban nag-resign gyud sila nga trabaho. Dagko ang mga sweldo, i-sacrifice nila o gituman nila ang tawag sa Ginoo. Pero kung ano mo asa ang imong mission field, di na sa imong office, mo na imong mission field. Imong tapad nga table siguro sa office nimo, mo na imong mission field. Ang imong kaubanan, imong classmate, mo na ang imong mission field, ng imong ginauban-uban. Labi na sa mga Kristohanon, yung mga young people, mga estudyante,
nga puro mga unbelievers ang kauban. Ang imong mission field mauna sila. Ipakita ang imong kinabuhi. Mausa ka blessing sila. If your husband dili pa Christian, mauna ang imong mission field. Kung ang pangayoon nimo sa Ginoo nga maluwas siya. Duha ka butang nga ato nga ma-learn dinhi. O kato-atonan karon nga buntag mao kini siya una. Paul's reception of the call to help the lost in verse 9, chapter 16. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." Kini nga call na dawat ni Paul o klaro kini nga passage that God spoke to him about the need to help the lost through a vision when he was in Troas. Gisultian kita unsay natabo. Pero wala kita kabalo kung unsa gid nga sitwasyon. Damgo ba ni siya? Vision ba niya nga nakita, no? Kita nga mga Baptist, kita nga mga fundamental. Wala kita nagatuog damgo, wala kita nagatuog vision. Maybe, ang uban nga mga grupo, may sila, ang inuugid kabiin, nag-eksturya sa tuwa. Oh, kuyawa, no? Tatry na mo, ang ginong nag-eksturya sa inyo, nga kanaging imog yung nadugan ang iyang natingog, ang angel. Oh, nakita din ako ang pananalaon. Kabalo mo, usalan kabutang nga sure nga makita nato din nga Paul nga ang Macedonia na kinahanglan sa yaha sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Maybe kini nga lugar harbisuno na gyud. Okay? Mao kini siya ang principle nga tong ma-learn din. God has ways to let us realize that sinners need the gospel. That sinners need the gospel. Now, karon nga panahon ang Ginoo wala na gyud nag-istorya kay nato through sa vision. Pero aduna siya lahi-lahi nga mga pamaagi. Nga sa diin mabutang ka nato ang burden sa mission. One way pinaagi sa scripture. Pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagapakig-istorya ka nato pinagi siya nga pulong ang Bible. God has spoken to us about the spiritual condition of unsaved and the command for us to share the gospel of them. Kung basahon nimo ang Romans, makita nimo din, wow, grabe ka makasasala ang tao, no? O kinahanglan didain nga mag-share dito sa gospel niini. Tungod kay kung dili sila ma-share sa gospel, padulong gid sila sa impierno. Lain nga pamagi nga sidiin ang Ginoo makapakig-istorya kanato pinagi sa iyang mga servant. Maganuhog kita og mga prophetic conference, mga mission conference nga ginawali sa mga pastors. Mao kana siya ang mga pamagi usab nga sa diin ang Ginoo nagapakigsulti kanato. We need to share the gospel. Tungod kay pag-share sa gospel dili lang kini siya sa mga workers. Then labaw sa tanan ang iyang mga pulong, ang mga workers, nga maging aware kita, ginagamit kini sa Ginoo, nga mga pamaagi, nga magpakistorya sa tuwa para sa pag-challenge, sa pagtuman, sa Great Commission. Ang problema sa kasagaran ng mga Kristohanon, mostly sa mga Christian today, why they do not share the gospel to the lost, dili tungod kay dili sila aware, but because of whatever reason, they are not willing to do it. Now, compare nimo ang church activities. Kung mayroon kita outing, daghan kay mag-appeal. Oh, Christmas dinner, kaon, nakagina tanan. Pero mayroon kita evangelism. Sabi ni mga tamahan ni, na walang himsog punta kayo ni, wala yung mga sakit, pero nga nang wala man nag-participate sa evangelism.
kita mga Kristohanon, wala kita mga rason nga nung dili kita mag-evangelize. Kung wala pa nag-evangelize ito, wala kita naluwas. Wala kita naluwas. Kung wala pa nagwali ka na ito, wala kita kadungog sa pulong sa Ginoo, wala kita naluwas. Ang kaluwasan ni mo ka na siyang rason sa pag-share na to sa pulong sa Ginoo. Obedience ang pinaka-importante. Now, pananaw ni Paul, makita na to nga nakita niya ang tao sa Macedonia who was begging, nagapakigluoy kang Paul, tabangi mi dinhi. O mao kini siya ginatawag nga the call, the Macedonian call. Na unsa kini nga tabang nga ginapangayo sa mga tao, laro kay context, no? Ang ginapangayo sa tao nga tabang is to preach the gospel nini nga lugar. Ug mao kini nga si Paul sensitibo gid siya, no, sa tawag sa Ginoo sa panan-awon nga iyang nakita nga mutabang gid siya ug dali gidayon siya nga miadto nini nga lugar. God wants us to be sensitive to the reality that unsaved people need the gospel. That the people need the gospel. Kabalo mo ni David Livingstone, miadto siya sa Africa. Ingon siya, I must open a way to the interior or perish. So ayan gihimo, he went to the heart of Africa as a missionary because he heard the souls of Africans saying, "Adto immediately." No, kini nga mga tao, ano nga, kinsa maning mga tao sa Africa. Kung sa kita kining mga Amerikano, mostly sa mga missionary nga mga Amerikano nag-work sa mga native nga mga tao. Gapon dito sa Samang na isa ka Amerikano nga nagkugos o kanang murong ni video now. Na si anak, instead nga di ba kung dapat ang ato anak na ito kuguson. Pero yung gikugos, katong dili mo dito niya anak, kay nitibo makignaw. Mo yung gikugos. Kung mo na ko na-obserbahan sa mga, mostly sa mga Amerikano, no? Nga nag-mission, dili lang, maybe sa itong grupo, dili sa itong grupo, pero ba yung mga grupo, dito sila sa mga nitibo nag-mission. Si Tom O'Brien, na nag-mission siya sa Iligan. Naagit siya dito sa community sa mga imay, mga nasamdan ng mga imay, mga commander, yung pinapang tabangan, no? Pinapang-ayo. Nag-imod siya dito o kining makatabang sa community. Moringa, nga capsule, mga manunggay, mga kining sa panailang ginigod makatabang sa mga Muslim. Ug mao kana siya nga ang heart, ang kasing-kasing sa mga Muslim doon gid siya. Ug ginaprotektahan siya sa mga commanders nga dili siya minagdan sa ubang mga group. Pero mao kini siya din nga makita nato ang Paul. Si Hudson Taylor, ingon siya, I feel as though I cannot live if something is not done for China. Mao kini ang gihimo ni Hudson Taylor, niya tugid siya sa China aron sa paghimo og mission dito. Just like Paul nga naminaw siya sa vision sa usa ka tawo sa Macedonia nga nagtawag kaniya David Livingstone, Hudson Taylor, sama kanila. Dapat usab nga maminaw kita sa tawag sa Ginoo kanato sa mga unsaved people here in Panabo, in Carmen, in Mangalcan, nagkinahanglan sila sa gospel. Ubaw ka na, no? Salamat kita sa life nila, Pastor Florence. Ang Mangalcan sa remote nga area, pero dito sila may kalipay sa pagtrabaho. Pagtawag ni Pastor Aljon sa Carmen, ngayon isugdan diya sa high school.
mao kana siya nga may mga iglesia pero may mga tao pag din na wala na share, wala pa gyud na follow up, wala pa na disciple, mao kana siya nga kinahanglanon kana siya sa kini nga mga tao. The call of the unsaved people in all marketplace, youth, young adults, tanan yung mga tao, friends, neighbors, classmates, office mates, na kinahanglan sila sa gospel. Siguro kini nga mga tao dili man gyud sama sa kining sa naitabukang pool nga maingon sila sa tuwa, come over us, tabangi with me aron sa pag-share sa gospel, no? Wala na kana sa karon nga panahon, pero kabalo kita spiritually nagailak sila o nagkinahanglan sila sa tabang nato. Okay? Sometimes their cries for help come in many forms. Their ignorance of the truth. Usa ka sign ka na siya na we need to tell the truth, the gospel. Their sinful way of living. Usa kini ka sign na nagkinahanglan sila sa gospel. After sa pangitabo sa Maguindanao, no, sa mga pulis, kabalo kita, may mga text kagapon nga na nagkalat, nadawat nga, don't support the Bangsang Moro agreement. Careful kita tungod kay ang mga imay, wataki sa mga government, ng mga checkpoint, o ay nga dagang mga tao nga nagkalagot ini mga klase ng tao, no? Pero kabalo mo, dili ang pinirma kay ang makasulbad sa kalinaw sa Mindanao. Dili ang gwapong framework agreement ang makasulbad sa kagubot ini nga Mindanao. Dili si Pope Francis ang makasulbad nini nga kalinaw. Kabalo mo, ang makasulbad nini ang gospel lang yun. Si Jesus Christ. Mao kini siya nga ako nga ibutang gyud sa tunguna-una, no? Kini nga mga tawo nagkinahanglan gyud sila og gospel sa ilang nga heart. Ibisag kung sa kagwapo sa pinirmahay, kung ang ilang nga heart wala na change, wala gyapon kini kasulbadan. O salot kita sa mga tao nga naga-work sa mission labi na sa mga Muslim. Mga faith missionaries nga ito ang ginasuportaan somewhere in Cotabato, Maguindanao, Basilan. Ganong gisacrifice nila ang ilang kinabuhi dito. Ganong ginasacrifice nila ang ilang family dito. Kita din hayahay, kaya kita din walay kagubot, walay gera. Nga dili ta mo suporta sila, ha? Dili kita makaadto dito, mahadlok natin kita. Pero sila ka-iso nga nag-adto dito sa pag-share sa gospel. Makatabang kita pinagi sa pagpadala sa mga peso sa ila. Makatabang kita kanila pinaagi sa pagsuporta sa kining nga mga missionaries nga nag-sacrifice sa ilang kinabuhi. Their problematic marriages. Usa kini kasay nga nagkinahanglan og gospel ang tao, no? Sa karon nga panahon kung obserbahan nato, wow, dagan kay nagakabungkag ng mga relasyon, dagan kay nagakaproblema nga couple labi na sa mga dili Kristohanon. Mga sign kini siya, mga sign kini nga nagapanawag sila sa tua sa pag-share sa gospel. Siguro kung naadol na pa ikining ginatawag nga spiritual X-ray machine, ultrasound machine, MRI, nakita nato kung sa ang hinda din tanan. Pero ang kinuhulay ang nakabalong. Usa ra gyud ang problema, sin. Kung mao kini siya ang ato nga sulbado. If we carefully listen to what their souls are saying, come, help us. We need to know the truth. We need to know the truth.
O na siya ang kinahanglanon nato karon. Second, dili lang ang pagdawat ni Paul sa tawag iyang nadunggan ng kanado ikaduha ug last ang iyang response sa tawag sa Ginoo. Paul's response to the call. Unsa niya nga response, unsa niya reaction, tulo ka butang ato nga ma-learn dinhi sa Acts 16. Number 1, the promptness of his response. Verse 10, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Ang word niya ang gigamit sa King James Version, we immediately endeavored to go to Macedonia. Gipugnan sila sa pag-adto sa laing lugar, gitawag sila dito sa Macedonia. Si Paul wala siya ningon, ay munaon sa nato na, kay basig nagagira dito. Kay basig kung sa kini ang sitwasyon nila. Pagkadungog nila sa call sa Ginoo, immediately, nanghimo sila kauban sa ilang mga companions ug nag-adto sila dito sa Macedonia. Wala nila na usikan ang time. Sa diyan nadunggan nila ang tawag sa Ginoo, immediately i-obey nila ang sugo sa Ginoo, nag-adto sila dito sa nini nga lugar. The need to reach the lost is a task that requires immediate action. Siguro ang usa ka rason nganong dili kita nag-share una tungod sa kaulaw, kahadlok, or dili kita kabalo. Nara nini nga tulo. Maulaw ka nga tawag nga Kristohanon, mahadlok ka nga basig yaga-yagaan ka, or basig dili pa ka kabalo mag-share sa gospel. Pero kabalo mo si Paul, wala gid sa naging siya unya-unya. Kita nga mga Pinoy hilig kita kini unya, no? Unya na lang kay nagpapagtay. Mao kini akong gina-fight o gina-struggle, no? Kaunya na lang ko kay napabitay tayo. Pag unya, kahit mga circumstances wala kita nag-expect na maabot sa tuwa, ano yung siya nga nung nag-unya-unya pa lang ko, no? So si Paul, wala siya nag-unya-unya. Pagkadungog niya sa call, he immediately obeyed the command of God. Second, nga ito nga ma-learn din sa iyang response, the reason of his response. Unsa ang rason nganong mi-obey siya. In verse 10, after Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Wala na ang rason. Ang rason tungod kay nakita gid niya o kumbinsido gyud si Paul nga gitawag sila sa Ginoo dito sa Macedonia. Mao kini siya ang rason. Ang rason dili tungod kay sa pag-adto sa lugar basig na kitay dagko dito mga offer, dagkog sweldo. Ang rason ni Paul tungod kay gitawag sila sa Ginoo dito sa pag-preach sa gospel. We need to be motivated by a strong conviction that reaching the lost is what God has called us to do. Wala na yun. Pag-reach sa mga unreached people. Now let me ask you this question. Are you convinced that reaching the lost is what God wants us to do? Kumbisido ba mo nga ang pagpadaog o galag mao kini ang gusto sa Ginoo nga imuon nato? Ha? Gabay rin kayo nag-amen. Amen ba? Kumbisido ba kita nga kita din sa panabo din sa PFBC itawag kita sa Ginoo aron sa pagpadaog o kalag o sa pag-support sa mga missionaries. Akong ginahuna-una, kung naganouna ko, kung ginong nadawat ninyo ang text gabi, kung tinuod ka na luwas sa Ginoo, luwas ka,
Kadawat nimo si Jesus Christ na mga personal nga manluwas, walay rason nga dili ka mag-commit sa mission even. Kung tinuod ka nga luwas, dako kayo ang imong kalipay nga makahatag ka, makasupport ka sa mission. I don't know kung unsa nga klase nga Kristohanon wala naghahatag og mission, dili maayo ang testimony. Kristohanon ba siya? Tinuod ka nga luwas, mao kini siya. Dapat nakay-respond sa tawag sa Ginoo kanato. Nakita mission goal. Nakita ginasuportahan ng mga faith missionaries. Nagapangabudlay sila sa lugar na siliin wala sila support. Kita nakita magkaon ang uban dagkog sweldo. Puro wala naghatag sa mission. Giluwas ka sa Ginoo higala, giluwas ka sa Ginoo. Ibutang sa imong kasing-kasing na pinaagi sa pag-support nimo sa mission. Naka-share ka na sa gospel. Dili kita makaadto tanan dito sa Maguindanao, dili kita tanan makaadto dito sa Zamboanga, dili kita tanan makaadto sa Basilan. Kini nga mga lugar gubot ang naa dito. Mga tao nga nagkinahanglan sa gospel. O ato nga nadunggan nga kung kita mag-mission ini nga lugar sa expensive kaayo. Ug mao kana sa kinahanglan nato ang ato ang unity, ang atong prayers, ug ang ato ang pag-support niini nga ministry. Kung binsido ka nga ang pagpanaog ka lang mo ni ang kabuton sa Ginoo, then share the gospel. Pray for the missionaries. Pray for the lost. And give for the mission. Ayog nga karon nga semana nag-pray kita sa tuwa nga ihatag para sa mission. Challenge, mo kini ang challenge kanato Christian. Kung tinuod ka ng Christian, hatag sa mission. Number 3 and last. The result of his response. Na unsay resulta sa pagtubag ni Paul sa tawag sa Ginoo. In verses 11 to 15, from Troas he put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day on to Neapolis. From there he traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia, and we stayed there several days. In verse 13, on the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of the house of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Kung wala pa nag-respond si Paul sa tawag sa Ginoo dito sa Macedonia, naluwas ka ni si Lydia. Kung ang tao nga nag-share sa imo sa gospel, wala siya nagtuman sa sugo sa Ginoo, naluwas ka ikaw. Kung wala pa nang kamot si Pastor Bidulata sa pag-adto sa among balay, naluwas ka kung nanay o tatay. Sila Pastor Bidulata, si Ma'am Bidulata. Naluwas ka. Kami. Or kinsa man ang tao, gigamit sa inyo sa pag-adto, maybe ginalikay-likayan ninyo, ginabundak-bundakan og sila. Ginagapamakak mo, igna na si pastor, wala si mama. Wala daw si mama pastor, ingon siya. I know nga, dili sa yun ang pag-follow up. No? I know nga,
Kung ang tao nga imong giantusan nga nagpadayon gyud ka, wala ka na discourage kay antusan kini mo ang mga ginistorya, ang mga kasakit, pero kung naluwas siya, wow, grabe ang kalipay ba? Kalipay na dili mahatag sa mga butang mining kalibutan. Nga imong giantusan nga tawo, naluwas siya, pinaagi sa imong nga pagpaningkamot, pinagi sa tabang sa balaan ng espiritu, nga gigamit ka, nga kini nga tawo naluwas. Ang pangutana, kinsa ang nag-share sa imo, kinsa ang gigamit sa Ginoo nga naluwas ikaw. Muna siya ang tumunaon ni Gala. Kung magkumana na to ang sugo sa Ginoo, din may maluwas, o na siya ang grabe nga kalipay nga to ang maangkon. Ang results, duha ka results nga to nga mali makita din una, the salvation of Lydia and her family. Kabalo mo si Lydia o kanya nga family, the first convert in Europe. Kung wala pa nag-adto si Paul nini nga lugar, makatukod kag iglesia din sa Europe. Ang second, the start of a local church in Philippi. The first local church in Europe. Duha ka results ang makita nato dinhi sa pag-response ni Paul sa tawag sa Ginoo. Okay? This all happened because Paul and his companions obeyed the call. Kung sa imam Biblata wala pa atubag sa tawag sa Ginoo kaniya, makita ba ka nato si Brother Sedek sa pag-anhin niya nila dinhi? Si Brother Sabon, mga Khmer, makita ba ka kinato mga fruits sa ilang pag-antos? No. Magbausap ka na siya ang may tabo sa tuwa. Kung dili kita mag-antos, dili kita magtubag sa tawag sa Ginoo kanato sa pag-share sa gospel, wala kita'y bunga nga makita dinhi sa kalibutan. To see the fruit of joy from our efforts, we need to respond in obedience to what God has called us to do. Kung gusto na itong makita mga kalag na nagkaluwas, our loved ones, friends get saved, neighbors get saved, we need to respond in obedience. We want to see churches started, support our mission. Pray for our mission. Kung gusto kita nga magdaghan, magbuot ining iglesia, gusto kita nga magdako ang atong iglesia, each one, reach one. Dili ta magkontento nga kung ko pamati pa uli lang ka. Buhato na to ang kaputon sa Ginoo. Buhato na to ang sugo sa Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Dungga ang hilak sa mga kalag nga nagkinahanglan sa tuwa. Then kaluhian nato sila, sultian nato sila sa pulong sa Ginoo. Ampuan nato sila sa Ginoo. Ubaw kina mga challenge sa inyo karang nga tuig. Pray ug 5 ka kalag. Ampuan niya nato every night. At least na ika-isa mga dala sa tilan sa Ginoo. Kung kini nga tao dili siya mag-response sa imo nga pag-share sa gospel na kay ikaduha. Kung kini ikaduha dili gyapon siya, dili pa siya harbison, kini ikatulo. Basi kini siya, madala ning siya sa tilan sa Ginoo. Pray for the lost. Ang challenge kanato kami nga buntag igala mao siya. Gitawag kita sa Ginoo pag-share sa gospel. Pag-share sa gospel. Asa man ikaw nagtrabaho? School, hospital, company, mao ka na siya ang imong mission field. Pangita din ha, og mga tao nga imong madala din ha sa tilan sa Ginoo. Give for mission. Local and foreign. Support ng missionaries. Gina-bless sa Ginoo ang mga tao na nagamo support sa mga
sa iyang gusto sa atong kinabuhi aron doon na very kasiguruhan ang iyang panalangin. Gawin na to ang trust and obey.